I-transform natin to from nakasubsob at paleng to nakapantay at level. What's up mga boss? Ako si Encho at ito ang Moto Vlog. Kung mapapansin nyo mga boss, nakapaling at subsob lagi yung mga top box natin kapag nilagay na natin sa bracket. Usually pagka ganitong bracket lang naman siya nakapaling. Kapag ganitong mga motor at ganitong mga bracket kasi talaga nakasubsob ang mga top box natin mga boss. Pero may solusyon tayo dyan. Ile-level natin yan. Wala namang problema kung nakasubsob ang mga top box natin mga boss. Pero para sa akin kasi mas maganda kung naka-level at pantay yung top box natin mga boss. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin ile-level tong top box na to mga boss. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin. Una syempre yung base natin. Maganda sana kung metal base plate kaso wala akong makita Plies, Phillips screw, yung bar, metal bar, Allen wrench pampihid sa bolt, metal guide bar, washer, bolts and nuts. Tapos itong plies, gagamitin lang natin pampigil dito sa nuts. Mas maganda kung meron kayong wrench na size 8 para mapigilan nyo to. Tapos itong lifter na to na nakakabit sa bracket. Ito yung magsisilbi natin pang lift para pumantay yung top box natin mga boss. May mga kasama na yung bolts and nuts kapag binili nyo. Kinabit nyo na itong lifter mga boss. Medyo kailangan ng effort sa pagkakabit nito mga boss pero mamaya explain ko sa inyo. Dito na tayo sa procedure mga boss. Ilagay nyo na muna yung metal guide na yan. Isentro nyo yung mga butas. Tapos ilagay nyo na yung pinaka-base nyo. Isentro din yung mga butas mga boss para pag naglagay kayo ng bolt, hindi na kayo mahihirapan. Ang tip ko, unahin nyo itong nasa taas na yan. Lagyan nyo ng washer na yan. Kasi yung butas dyan, single lang, hindi maluwag. Unlike dito sa baba, open siya. Yung sa taas kasi may single na butas lang yan. So pag naglagay ka ng bolt, hindi ka na mahihirapan. Tapos, isa-sentro nyo siya. Itong sa top box ko na base, meron kang makikitang arrow. At kagandahan lang din dito sa bracket na nabili natin, meron siyang sentro sa gitna. So hindi ka na mahihirapan mag-sentro nung pinaka-base mo. Kasi pagpaling niya mga boss, nakapaling din yung top box nyo. Hindi magandang tingnan. So maganda, isentro nyo yan. Gamitin nyo yung arrow guide na yan. So bolts na tayo. So yung tips ko, unahin nyo yung taas kasi nandun yung lifter nyo. Single lang yung butas niya, hindi siya maluwag. So makakapag-adjust ka ng kahit maghigpit ka. Kasi kahit nakasentro ka na, kapag nagpatong ka ng plate ng base mo, may tendency pa rin pumaling Lalo kung inuna mo yung nasa baba. Ito, lalagay mo pa rin itong guide na to sa ilalim. Magsisilbing washer na rin yan. Though, lagyan mo pa rin siya ng washer, ganyan yung itsura niya. Yan, kumbaga yan, nasa ilalim yan. Tapos ganito siya pag sinalpak mo sa ilalim. Yan, pag ganyan. Tapos sa pinakailalim yan, yung nut. Ganito naman ang magiging itsura niya sa ilalim mga boss. Ngayon gagamitan natin siya ng plies para mahigpitan natin yung pinaka-nut. Ganito ang paghihigpit mga boss. I-hold nyo lang yan ng gamit yung plies. Ngayon habang nakagrip yung plies dun sa nut, higpitan mo na ngayon yung bolt gamit yung Allen wrench. Sakto lang muna higpit mga boss. Para makita nyo kung pantay na ba o hindi pa yung base nyo dun sa bracket. Ngayon kung pantay na, unti-unti nyo na higpitan yung mga bolts para ma-fix na yung base nyo dun sa bracket. At pag na-fix nyo na yung base nyo dun sa bracket, ilagay na natin yung plate cover o yung pinaka-cover nung base natin. Tapos ilalagay na natin yung mga bolts niya. Tapos syempre punasan muna natin bago natin ilagay yung top box para naman malinis siya bago natin patungan. Pero bago natin ilagay yung top box mga boss, maglalagay tayo ng ganito. Ang tawag dito sound deadening. Ginagamit to dun sa mga pinto ng mga kotse para mawala yung excess sound sa labas ng sasakyan. Pero dito hindi natin siya ididikit. Kung mapapansin nyo, nakakapit pa rin yung papel niya para lang sumikip yung top box natin pag pinataw natin dito. Kasi kung mapapansin nyo, pag nilagay nyo yung top box, may play yun mga boss. So pag ito, nilagay natin ng ganun, mababawasan yung play niya, hindi na siya aalog-alog. After natin nilagay yung pampasikip sa top box, ilagay na natin yung top box natin mga boss. Kaya na nga yung finished product natin mga boss, hindi na siya nakasubsob, pantay na siya. Yung pinakaibabaw niya at pinakailalim, pantay na. Wala namang kaso kung nakasubsob yung top box natin mga boss, pero para sa akin kasi mas magandang tingnan kung ganyan na pantay at nakalibel siya. Kung sa tingin nyo ay ayos na at hindi nyo nababaguhin yung position niya, ilak na natin mga boss. Explain ko na ngayon kung ba't ko nasabing kailangan ng effort kapag nilagay nyo itong lifter dun sa bracket. Ito kasi nabili natin na lifter mga boss ay pang ibang brand na motor. Since wala pang lifter para kay Flex at wala pang lifter CCM Monorack, ito muna yung ginamit natin. Medyo masikip lang siya so kinailangan kong gamitan ng puwersa para maitapat ko siya dun sa mga butas. Ngayon, yung sa butas mga boss, kung ilalagay niyo siya, 3 butas yan. Ilagay niyo yung butas na pinakagitna. Kasi kung ilalagay niyo yung pinakauna sa baba,
masyado siyang mataas. So mangyayari, titingala naman yung top box nyo. Mas maganda yung gitna lang para pumantay siya. Pag naman yung pinaka itaas, yung pinaka pangatlo, masyado naman din siya mababa pa. So parang hindi ka rin nag-lift. So ang pinaka ideal is yung pangalawa o yung pinaka gitnang butas ng lifter. Na nga mga boss, na-level at naipantay na natin yung top box natin mga boss. Sana may na-share ako dun sa mga bossing natin na gustong i-level yung mga top box nila. Gusto na lang mapantay at hindi nakasubsob. Ganun lang po yung gagawin natin mga bossing. Salamat mga bossing. Ingat lagi sa daan. Ingat lagi sa biyahe.